Dagdag kaalaman po. Alam nyo ba, hindi lahat na nangyayari sa buhay natin ay dapat ipinopost natin sa internet. Narito po ang ilang mga bagay na dapat iwasan nating i-post sa ating mga social media. Unahin natin ito, real-time location. Kapag nag-post ka habang nasa biyahe ka pa, abroad o bakasyon kasama ang pamilya, ina-announce mo rin kung wala ka sa bahay mo ngayon. I-enjoy mo muna ang moment, i-post mo kapag tapos na. Isa pa, ang eksaktong sahod at padala. Kapag alam ng lahat kung magkano kinikita mo, tumataas ang expectations, dumadami ang nanghihiram at minsan naiinggit ang iba. Ang privacy, protection yan. Plano sa pera at investments. Magbi-business ako, bibili ako ng lupa, magandang balita, pero mas tahimik ang tagumpay. I-announce kapag tapos na, hindi habang ginagawa pa lang. Isa pa, problema sa pamilya, away, samaan ng loob, problema sa pera, ang trauma ay hindi content. Kapag na-post na, kahit burahin mo, may screenshot na ang buong mundo. Isa pa, reklamo sa boss o kumpanya. Isang post lang, pwedeng mawala ang kontrata, trabaho o tiwala. Ilabas ang sama ng loob sa tamang lugar, hindi sa public feed. Medical at health details. Hindi lahat kailangang alam ang kondisyon mo. Ang kalusugan ay personal. Padala, balikbayan box at malalaking bili. Kapag paulit-ulit, akala ng iba, lagi kang may pera. Hindi mo responsibilidad buhatin ang buong mundo. Utang at financial struggles. Hindi lahat na nagre-react ay tunay na may malasakit. Humingi ng tulong ng pribado. Igalang ang sarili sa publiko. Isa pa, private moments ng mga anak. Grades, disiplina, health issues, protektahan ang dignidad at privacy ng mga bata. At ikasampu, emotional posts. Kapag galit, lasing o sobrang lungkot, ito ang mga posts na madalas pinagsisisihan. Magpahinga muna bago mag-post. Kaya po, kapag hindi alam ng lahat ang lahat, mas payapa ang isip, mas mabilis ang progreso at mas malinaw ang direksyon. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.